Nestor, sa iyong obserbasyon dyan, marami na ba ang gumagamit ng RFID? Sa ngayon, napakadami na ng gumagamit ng RFID at nasa milyon na nga ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio. At itong ang problema naman dito sa ngayon ay sa Balintawak ay talagang mabigat ang daloy ng trapiko na umaabot na nga ng nasa kalahating kilometro ang bigat ng daloy ng mga sakyan sa dito sa parting Balintawak Toll Plaza. Isang araw bago ang long holiday, nagkukumahog na ngayon sa pagkuha ng One RFID ang mga motorista sa mga customer service sa toll plaza sa North Luzon Expressway. Isa na rito si Charlie Beloroso na mula pa sa Santa Rosa, Laguna. Matyaga siyang pumila sa customer service sa Balintawak para lang maka-avail ng One RFID. Maganda naman kasi gawa ng isa na lang. Magmula SLEX to NLEX, isang RFID na lang gagamitin. So, isang load na lang para less hassle talaga. Lakad lang namin yung isang RFID para sa northbound at southbound. Ang iba namang motorista gaya ni Mang Arman Yap at Kenneth De Leon, sinuong ang malakas na buhos ng ulan para makakuha ng RFID. Ang problema, hindi rin sila agad nakabitan dahil sa malakas na ulan. Medyo hassle. Kasi may mga gagawin ka pa after this. Kinakain ng oras ng ulan yung dapat na gagawin mo pa. Imbis na matapos ka na, madidelay yung trabaho mo. Mas okay po sa akin na mag-walking kasi mas madali po magtanong kapag may tanong po ako sa pag-apply ng One RFID. Masasagot po. Umuulan nga lang ngayon. Kaya ang sabi lang po sa amin, medyo matatagalan pa yung pagkabit ng RFID. Sa taya ng NLEX Customer Service, mas marami ang nagpapakabit ng RFID ngayong araw na umabot na ng mahigit 3,000 kumpara ng inilunsad ng Department of Transportation ang One RFID program noong Martes na mayroon lang 100 aplikante. Para sa mga nais pang mag-avail ng One RFID, maaaring mag-register online sa website na napili mong ng RFID services provider. Pwede rin magtungo sa mga customer service ng mga toll plaza para maasistihan sa pagkakabit ng RFID. Kailangan lang ay magdala ng ORCR at personal ID ng mag-a-apply. Hassle kasi pag dalawa Dalawa pa luludan mo Sumabay pa ulan. Tapos, kailangan ko sa work ko kasi nagno-north ako, nagsasouth ako. Ayon naman kay NLEX Traffic Operation Head Robin Ignacio, wala namang halos pagbabago rito. Sa ngayon, wala naman tayong makikitang parang masyado malaking pagbabago kasi even yung kung hindi naman po ganun pa yata nakarami yung nakapag-register yung existing na ginagamit na RFID, pwede pa naman po yung gamitin pag hindi pa sila nakapag-register. Ayon pa kay Robin Ignacio, mahigit 2,000 personnel ang na-deploy sa NLEX, SETEX, Kaalax, Connector at C5 Link. Inaasang nasa 475 na motorista ang babagtas sa mga naturang expressway. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa karaniwang bumabiyahe araw-araw na nasa 400,000. Expect natin na dagsa yung ating mga kababayan pa-uwi is Huwebes ng hapon. Tapos umaga ng Friday hanggang early afternoon ng Friday. Tapos yung balikan naman sa Saturday ng hapon, November 1, meron ng babalik. Pero mas dagsa pa rin po yung uuwi ng Sunday afternoon at early morning ng Monday. So kami naman po sa NLEX ay nakahanda na. So nagdagdag na po kami ng deployment. Samantala, bandang alas 4 ng hapon nang maranasan nga ang heavy traffic o mabigat na trapiko sa Balintawak papuntang norte.
Monica, sa kasalukuyan nga ay meron ditong dalawang cash lane dito sa Balintawak at hindi lang itong cash lane talaga yung mabigat ang trapiko ngayon, kundi maging doon sa 20 toll lanes ng RFID. Inaasahang tatagal ang mabigat na daloy ng trapiko hanggang bukas ng gabi ayon sa NLEX Management. At paalala sa mga motorista, lalo na ngayon ay nararanasan ang pagbuhos ng ulan dito sa expressway na mag-ingat, lalo na yung mga bumabiyahe nating mga motorista, lalo't madulas ang kalsada at maaaring para maiwasan na rin yung aksidente. Sa ngayon naman ay wala namang naitalang NLEX Management na major accident dito sa kahabaan ng expressway maliban ng doon sa mga rear end o nagkakasdikita ng mga sasakyan dito sa expressway. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat na Sir Torres.